Hi, good afternoon. I'm Kang. I'm your counselor for now. Pwede ko mong malaman kung ano ang pangalan mo? So, I'm Clem. Ilan taon ka na? I'm turning 22. Ano ang gender mo? So, I'm female. Gusto mo ba ang session natin ay face-to-face or online? Mas better kung face-to-face. Okay, so ilang minuto ang kaya mong session ngayon? It's fine kahit ilang minutes. So, okay lang, no? Pwede mo bang ikwento ng kaunti ang tungkol sa sarili mo? Family or school or daily life? So, about my family, we're okay naman sa bahay. School, medyo stressful siya ngayon kasi finals na. And my daily life, wala. Ano lang ako school bahay lang talaga. Ito yung sa hindi nag-church, so okay naman yun. Okay naman. So, may recent change ba sa buhay mo? Sa tingin mo, ano ang mahalagang malaman ko ngayon? Siguro ang gusto kong ikwento ngayon, yung pagiging sobrang frustrated ko sa school. Sobrang na-frustrate talaga ako ngayon sa school kasi sabay-sabay siya and na-overwhelmed talaga ako. Like, hindi ko na alam kung paano ko siya i-handle. So, kamusta pakiramdam mo ngayon habang kausap mo ako? So, I'm good naman. Okay naman siya. May mga nararanasan ka bang physical system lately? Pagod, hirap matulog, tapos yung katawan mo, pagod, tapos wala kang gana. Yeah, actually, nararanasan ko yan. At di talaga ako nakakatulog ng maayos. Hindi ako nakakain ng maayos. And sobrang nahihirapan talaga ako matulog. Ayun, no? So, pwede mo bang ikwento kung anong problema o concern na gusto mong pag-usapan natin ngayon? So gusto ko lang gumaan yung pakiramdam ko. I just want someone to talk lang talaga. Sobrang frustrated and overwhelmed ko sa lahat na nangyayari. So, kailan to nagsimula? Actually, by November, so parang mag-1 month na siya. Sobrang na-frustrate talaga ako simula nung pumasok ng finals. So, anong grade mo naman? 4th year? Yes, I'm 4th year. So, gaano to kadalas na nangyayari? Actually, everyday siya. Walang araw na hindi talaga ako na-frustrate, nakapagod. Parang dahil sa frustration ko, nakapagod na lang talaga ako. Ano ang kadalasang pumapasok sa isip mo kapag nangyayari yung situation mo? Ang suicidal ko kasi mag-isip. So, pag iisip ko siya, yung frustration na yun, kung ano-ano na lang talaga yung pumapasok sa isip ko na pwede kong gawin. So, ano naman yung nararamdaman mo, emotion? Emotionally, wala. Sobrang empty ng emotions ko talaga. Parang ang gusto ko na lang mangyari is umiyak ng umiyak. So, ano yung mga bagay o sitwasyon na nagpapaalala sa problema mo? Yung everyday, kasi parang paulit-ulit na lang siya nangyayari. Yung sa araw-araw na nangyayari. Pagpupunta ko ng school, iisipin ko pa na mapupunta ako ng school kinabukasan na frustrate na ako. Kasi alam ko, ayun yung nagkukos kung paano ako frustrate. Paano na-apektuhan nito ang araw-araw sa school? Kasi ako sobrang tahimik ko lang talaga. So, nanahimik lang talaga ako pag alam ko na sobrang na-overwhelmed na ako. So, anong ginagawa mo para ma-handle yung sitwasyon na yun? Ako nag-walking lang talaga ako pag sobrang stress. Naglalakad lang talaga ako. Tapos ina-isolate ko lang talaga yung sarili ko. Sa tingin mo, alin dito ang nakakatulong at hindi?
Actually, hindi ko alam kung ano ba talaga yung nakakatulong sa kahit. Siguro, ngayon, masasabi ko yung pag-walking, tsaka yung pag-isolate sa sarili ko, nakakatulong siya sa akin just to forget yung mga nangyayari. So, ano ang gusto mong mangyari o mabago pagkatapos ng counseling natin? Siyempre gusto ko gumaan yung pakiramdam ko. Mas gusto ko ma-feel yung hindi na ganun kabigat yung mga nangyayari. So, anong tingin mo ang unang small step na kaya mong simulan? Siguro, small step, siguro yung hindi masyadong i-entertain yung negative. So, gusto mo bang i-follow up session? Kung okay lang ba sa'yo? Yeah, if I think na I really did this, and if it's recommended, I go through for the next session. So, ayun, dahil based sa napag-usapan natin, ang next step na pwede mong subukan is yung magbigay ka ng time sa sarili mo, kahit 10 to 15 minutes a day para sa breathing exercise o grounding techniques. Yun nga yung pagsabi mo, yung pag-walking mo, diba? Nakakatulong dito sa'yo yan dahil pag nai-stress ka, nababawasan siya. So, pwede yun, nakakatulong talaga yun. And then, ang pagsundan natin na subukan mong bawasan yung mga bagay na mabibigyan sa'yo. Tapos, time management ka, katulad sa business mo, di ba? Tapos sa school mo, tapos yung pagpapahinga mo. Ayun lang naman. Tapos, i-prioritize mo yung mga tasks na kaya mo. Huwag mong biglain lahat. Ano mo siya, time management mo siya. Tapos, pagbalik mo, tingnan natin kung may progress yung mga ginagawa mo.